Magandang araw po, ang channel mo to ay 3 months na. At ngayong sandaling ito ay nais ko pong i-share sa inyo ang tatlong mahalagang lesson na ating natutunan. Number 1, everything has unique way of growing. So lahat po ay may kanya-kanyang paraan ng paglago. Kahit itong channel mo to, yung ating ginagawa ay ganun din po. Number 2, everyone has unique characteristics. May kanya-kanyang karakteristik ang bawat tao, bawat bagay, bawat halaman, bawat hayop. At yun ay hindi pwedeng ikumpara sa iba. Number 3, you are the driver of your life. Sa tao, ikaw ang nagdidesisyon kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Hindi mo pwedeng isisi sa iba ang bawat bahagi nito. Habang ginagawa po natin ang video na ito, ay 158 na po ang ating subscriber at tayo po'y nagpapasalamat sa inyo. May 22.2 views na po tayo at 98 shares. Ang pinaka maraming views po natin ay ang Toyota Fortuner na nahatak. Mayroon pong higit 10,000 views na po ito. At ang pinakamababa naman po natin ay paano ma-maximize ang araw mo. At kung inyong mapapansin, katulad ng sinasabi ko sa unahan ng video ito, ay may kanya-kanyang paraan ng paglago ang bawat isa. Tayo po ay na-inspire sa Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Whatever the mind of man can conceive and believe it can achieve. A quitter never wins and a winner never quits. We see people who have accumulated great fortunes, but we often recognize only their triumph, and we overlook the temporary defeats that they had to surmount before arriving. Ilan lamang ito sa mga inspirasyong nakuha natin sa aklat na Think and Grow Rich upang tayo'y ma-inspire at maka-inspire din ng iba. Good day mga kasabwat! Ito po ang ating sitwasyon ngayon, Sunday, February 25, 2024. Katatapos ka lang pong magdilig ng ating mga halaman. Ito po yung ating mga luya na itinanim last week. Ayan, para sa ating update, makita po ninyo ang patuloy nito. At ngayong araw na ito ay atin pong aayusin na itong bahaging ito. Itong mga kahoy at buho ay gagamitin na natin pang ayos ng ating mga balag. Sisikapin natin ito ay atin na pong magamit kasi naglalakihan na yung ating mga tanim. Ito naman po yung ating likod. Ayan, yan na po yung mga halaman. Ito naman po ang ating mga manok. Ayan, ito po ang ating mga chicken, Brahma. Ayan, yan ang ating Brahma na rooster. Ayan ang ating pong mga crossbreeds na mga manok. Ayan, ginagawa nating crossbreeds ang ating mga manok dahil ang ating napansin itong mga nakaraan na mga buwan, ang mga purebred ay mahina sa mga sakit. Pero pag crossbreeds, halos mas maganda ang kanilang mortality rate. Okay? Ito naman po. At ito pong mga bakante na, wala ng mga mais, ay atin din pong lilinisan at atin na pong iipunin para maganda na rin po dito. Ito po ang ating gagawin ngayong araw. Ito po. Ito naman po yung ating bagong pisa kahapon. At yung isa niyang sisiw ay aywan ko kung mabubuhay yung tinukatuka ng pato. Ito po ang ating mga halaman. Ayan. Ang atin pong sitaw dito ay nilagyan ko na ng balag para mayroong kakapitan na kapag sila'y aakyat. Malapit na po itong umakyat. Ayan na po siya. Ayan. At itong mga pichay ay malalaki na rin po. Medyo malalaki na. Mga 2 weeks pa siguro pwede nang ulamin. Ayan. Ito na po sila, ang ating mga
halaman. At dito naman po tayo sa kabila. Ito na po ang ating mga sitaw. February 14. Ito yung mga maitanim. At ito na po. Ayun, medyo may nabaling alaang. Sayang. Pero okay lang yan. At ito na po ang ating mga sitaw. Pong bahaging ito. Ang bahagi naman pong ito ay yung mga halaman na natin na tinanggal dati. Yan, mga patay na yung iba. Ayan. At ito ay gagamitin natin itong mga paso. Pagtatamnan ng mga gulay. Ito ay atin na rin pong gagamitin ngayon. Lilinisan natin at gagamitin yung pwede pang magamit. Ayan. Ayan ang ating objective ngayong araw na ito. Ito po ang ating mga sitaw. February 14, 11 days po ngayon. 25 na po ngayon, February 25, 2024. 11 days, ganyan na po ang itsura ng ating mga sitaw. Oh, malalaki na. Mataba ang lupa. Ito naman po ang ating kalamansi. Ayan. At dito naman po yung ating mga okra at sitaw din. Ayan. At ito naman po yung ating mga itatransplant. Ihanap na natin ang magandang pwesto mamayang hapon. O kahit ngayong umaga, titingnan natin kung ano ang ating unahin. Yung mga kahoy na yan ay gagamitin po natin. Ayan. Ito, may nagtubo na rin pong sili, pakunti-kunti. Ayan. Pechay. Ito na po. Ang mga punla natin ay natubo na rin po. Ito ang ampalaya na punla. Atin na rin pong ililipat po yan. Mga ilang araw pa siguro. Ito ay ililipat na natin mamayang hapon. Ayan, para malamig-lamig. Yan po ang ating kalagayan. At dito naman po ay ang ating mga pichay. Ayan, tira-tira ng mga asong sisipa. Wala naman tayong aso, nakatali yung aso natin. Ayan, nakakatuwa na yung ating biniling 10 pisong kamuti tops ay yung hindi natin inulam na mga matitigas na ay atin pong itinanim dito. At ito na po sila, malapit-lapit na po. Hindi na po ulit tayo bibili ng kamuti tops. Tayo na ay may tanim, mayroon na tayong mapagkukunan. Ayan. So yan po yung kalagayan natin dito. Ito, nagtanim na po ako ng pakwan ng Biyernes. At hinihintay natin ang pagtubo ng mga ito. Ito po. Yan. Nagtanim po ako ng Biyernes. At ito po inayos din po natin last week. Ang ating landscaping dito. Ayan. Yan na po yung kalagayan dito. At aayusin pa po natin. Araw-araw nating i-improve ang ating bakuran upang ma-maximize po natin ang ating space, ang ating area. Sapagkat ako'y naniniwala, if we can maximize our area, then our income will increase also. That's why we need to be creative, we need to be industrious also. Do our best every day so that someday, at the right time, our financial status will improve. Ayan po. Okay na po. Yang papaya na punla natin, mga dwarf papaya, ay wala pa ring tubo. Aywan kung bakit. Ito. Sunday ngayon, Tuesday ko itinanim. It means 5 days na po itong mga ito. Ay wala pa pong tumutubo. Siguro matagal talagang tumubo ang ating mga papaya. So pagkatapos nating magdilig at kumain ng agahan, ay atin na pong inayos itong gilid ng ating Barugante Restaurant. Dati ito ay may mga tangke at mga halaman dito sa gilid. Ay tinanggal na natin ngayong umaga at dito na natin inilagay ang mga paso na pinagtransplantan natin ng mga pipino. At ito'y plano natin na dito natin pabungahin para ang ating mga bisita na kakain dito sa Barugante Restaurant ay makita nila na may mga gulay tayo dito at mga prutas
dito natin aayusin mamaya-maya, sapagkat atin din pong target na mapaganda lahat ng palibot ng ating bahay at ng Barugante Restaurant. Sapagkat ako'y naniniwala na kapag ma-maximize natin ang ating paligid ay magiging maayos ito. Bukod doon, may tatlong mahalagang maitutulong ito. Number 1, nakaka-exercise ako. Number 2, na-beautify ang ating paligid. At number 3, makatutulong ito sa atin pong financial situation. Pwede itong magbigay ng additional income sapagkat yung ani nito ay pwede nating ibenta sa ating mga customers at pwede ring iluto kung gustong magpaluto ng mga sariwang gulay sa Barugante Restaurant. Kaya nga makatutulong din ito para maka-inspire din ng iba, lalo na kapag may bakante kayong lupa o lote sa inyong bahay. Pwede nga kahit ang mga soft drinks, mga 1.5 ay pwedeng pagtamnan kung puro semento na ang palibot ng ating bahay. Marami tayong napapanood ng mga ganyan. Ang kailangan lang natin ay i-actual na ito. Huwag tayong magpabaya. Kaya para sa akin, simula po nung tayo'y nagkaroon ng YouTube channel, ay lalo nating pinag-iigi ang ating pamumuhay. Paano natin ma-maximize at paano tayo maka-inspire. Kasi ako'y naniniwala na kapag tayo inspirado, ay madali rin tayong maka-inspire sa iba. At unang-una, ay maghanap tayo ng inspiration natin. Of course, my first inspiration is my family, pero iba pa rin yung mayroong magpapaala-ala sa'yo. Minsan kasi kapag puro discouragement ang maririnig mo, mapapanood mo, ay parang mawawalan ka ng gana. Buti na lamang at mayroon tayong mga napapanood sa YouTube din na inspirational video katulad nito, at ganoon din ang pagbabasa ng mga aklat katulad ng Think and Grow Rich, na doon ko na-realize na nagsisimula lahat talaga sa isip. At pagka itinatak mo sa isip mo na ikaw ay uunlad o yayaman, ay ito'y gagawin mo hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, pagkus sa gawa. Minsan akala natin yung ating ginagawa ay parang walang silbi. Pero utay-utay, katulad ng napansin ko dito sa ating ginagawa sa ating bakuran nung nag-decide akong pagandahin talaga ito. Utay-utay araw-araw. Katulad ngayon, hindi ko man nakuha lahat yung aking objective sapagkat gagamitin ko, sabi ko nga sa objective, na yung mga tinanggal sa manukan ay ating ikakabit na, pero hindi natin nagawa dahil ang ating nagawa lamang maghapon ay ang magpaganda ng halaman dito sa gilid ng ating Barugante Restaurant at sa gilid harap din ng bahay ng aking kuya. Sapagkat hindi na sila nakaritira rito, kailangan nating pagandahin dahil ito'y gilid din ng ating Barugante Restaurant. At hindi lamang mapapaganda, mapapakinabangan pa natin ang bunga. Ngayon nga po ay kung inyo makikita sa video, tayo po ay nagtatanim ng kalabasa at atin din pong itong didiligan. Ganyan po ang buhay ng tao. Huwag po tayong manghinawang gumawa ng tama. Dire-diretso lang at pagandahin kung anuman yung kaya mong pagandahin. Magsikap gawin ang pinakatama dahil bawat isa ay may kanya-kanyang paglago, may kanya-kanyang karakteristik, at tayo ang humahawak ng manibela ng ating buhay. Hindi natin pwedeng isisi sa iba kung ano man ang nangyayari sa atin sapagkat desisyon natin at yung gawa natin, syempre sa tulong at awa ng Diyos, yun ang magiging kinabukasan natin. Kaya sana sa mga video na ating isinishare ay maka-inspire po tayo. Huwag po tayong titigil na maghanap ng mga paraan upang tayo ay umasenso, mapaganda ang ating buhay at maiwas natin ang ating sarili sa anumang bisyo o anumang stress o depression sapagkat ang taong laging busy at maganda ang kanyang ginagawa, siya po'y magiging self-fulfilled at magiging masaya.
Inabot man tayo ng hanggang alas 7 ng gabi sa pagtatanim. Mula kaninang umaga tayo ay nag-ayos ng gilid ng ating Barugante Restaurant at sa bahay din ni Kuya. Ay masaya naman tayo na maganda ang naging result. Nakapagtanim na tayo ng kalabasa at ng pipino at hihintayin na lang natin ang paglago nito. Maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli. Magkita-kita muli tayo. Bye-bye!